May mga gabi bang nakahiga ka sa kama at tahimik na nagtatanong sa sarili mo, ano ba talaga ang silbi ko? Masakit aminin pero maraming taong nakakaranas nito. Mga nanay na buong araw nag-aalaga ng pamilya, ngunit pakiramdam nila ay hindi sapat ang kanilang ginagawa. Mga tatay na araw-araw pumapasok sa trabaho, ngunit tila hindi pa rin makaahon sa hirap. Mga estudyanteng nagsisikap pero hindi nakukuha ang resulta na inaasahan. At mga taong tahimik na lumalaban sa buhay habang unti-unting nawawalan ng tiwala sa kanilang sarili. Isa sa kanila si Maria. Tuwing alas 5 ng umaga, gising na siya. Naghahanda ng almusal, naglalaba, naglilinis ng bahay, inaasikaso ang mga anak. Kapag may natira pang oras, saka lamang siya nakakakain. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, napansin niyang tila walang nakakapansin sa kanyang mga sakripisyo. Wala namang nagrereklamo, pero wala pa rin nagsasabing salamat. Habang nakatingin siya sa salamin isang gabi, napabulong siya. Ano ba ang naabot ko? Wala naman akong malaking trabaho. Wala naman akong malaking pera. Wala naman akong tagumpay na maipagmamalaki. At doon nagsimulang manirahan ng isang mapanganib na kasinungalingan. Ang paniniwalang wala siyang silbi. Minsan hindi naman kailangan ng ibang tao para saktan tayo. Minsan sapat na ang sariling isip natin. Habang paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo na hindi ka sapat, unti-unti mo itong pinaniniwalaan. At kapag naniniwala ka na rito, nagsisimula kang hindi makita ang mga bagay na ginagawa mo ng tama. Hindi mo nakikita ang mga taong natulungan mo. Hindi mo nakikita ang mga buhay na nabago mo. Hindi mo nakikita ang pagmamahal na naibibigay mo araw-araw. Alam mo kung bakit? Dahil madalas nating sinusukat ang halaga natin gamit ang maling sukatan. Iniisip natin na mahalaga lang tayo kapag marami tayong pera, kapag mataas ang posisyon natin, kapag sikat tayo, kapag maraming humahanga sa atin. Pero kung yun ang sukatan ng halaga ng tao, bakit may mga mayayaman na malungkot? Bakit may mga sikat na pakiramdam ay wala pa ring saysay ang buhay nila? Dahil ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa tagumpay. Nasusukat ito sa epekto ng kanyang buhay sa iba. Maaaring hindi mo napapansin, pero may isang taong umiti dahil sa kabutihan mo. May isang taong lumakas ang loob dahil sa payo mo. May isang anak na natutong maging mabuting tao dahil sa pagpapalaki mo. May isang pamilya na nanatiling buo dahil hindi ka sumuko. At maaaring hindi ito nakikita ng mundo, pero mahalaga ito. Napakahalaga. Minsan, ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay yung mga bagay na walang palakpakan, walang medalya, walang parangal. Ngunit may malaking epekto sa puso ng ibang tao. At dito pumapasok ang isang napakagandang paalala mula sa Biblia. Sa Ephesians 2 verse 10, sinabi, "For we are God's masterpiece." Tayo ay obra maestra ng Diyos. Pag-isipan mo yon, hindi sinabi na tayo ay pagkakamali. Hindi sinabi na tayo ay walang kwenta. Hindi sinabi na tayo ay kulang. Sinabi ng Diyos na tayo ay kanyang obra maestra. Kapag may isang pintor na gumagawa ng obra maestra, hindi niya ito tinatapon dahil lang hindi pa tapos. Patuloy niya itong hinuhubog. Patuloy niya itong inaayos. Patuloy niya itong pinapaganda. At ganun din ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Maaaring hindi ka pa kung saan mo gustong makarating. Maaaring marami ka pang pangarap na hindi natutupad. Maaaring marami ka pang pagkukulang, pero hindi ibig sabihin nun na wala kang halaga. Hindi ibig sabihin nun na wala kang silbi. Minsan, nasa proseso ka pa lamang. At ang proseso ay hindi nangangahulugang kabiguan. Ibig sabihin lamang nito na hindi pa tapos ang kwento mo. Kaya kung pakiramdam mo ngayon ay wala kang silbi, gusto kong gawin mo ang 3 bagay na to. Una, isulat mo ang 3 tao na natulungan mo sa buhay. Hindi kailangang malaki. Maaaring anak mo, kaibigan mo, kapitbahay mo. Kapag ginawa mo ito, makikita mong mas marami kang naitulong kaysa sa inakala mo. Pangalawa, itigil ang pagkukumpara. Ang social media ay nagpapakita ng highlight reel ng buhay ng ibang tao. Pero hindi nito pinapakita ang kanilang mga problema. Kapag ikinumpara mo ang likod ng entablado ng buhay mo sa pinakamahusay na eksena ng iba, palagi kang matatalo. Pangatlo, magpasalamat sa maliliit na tagumpay. Nakabangon ka ngayong araw, tagumpay yun. Hindi ka sumuko, tagumpay yun.
Patuloy kang lumalaban para sa pamilya mo, tagumpay yun. Minsan ang tunay na tagumpay ay hindi pagiging sikat, kundi ang pagpapatuloy kahit mahirap. At kung may isang bagay akong nais mong tandaan pagkatapos mong mapanood ang video na to, ito yun. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa lahat ng tao. Hindi mo kailangang magkaroon ng malaking titulo para maging mahalaga. Hindi mo kailangang maging perpekto para magkaroon ng silbi. Dahil bago ka pa man magkaroon ng trabaho, bago ka pa man magtagumpay, bago ka pa man kilalanin ng mundo, may Diyos nang nagsabing mahalaga ka. Diyos nang nagsabing may layunin ka. May Diyos nang nagsabing ikaw ay kanyang obra maestra. Kaya huwag mong hayaang kumbinsihin ka ng takot, pagkabigo, o mga problema na wala kang silbi. Dahil ang katotohanan ay ito. May mga taong nangangailangan ng pagmamahal mo. May mga taong nangangailangan ng kabutihan mo. May mga taong nangangailangan ng presensya mo. At may dahilan kung bakit nandito ka pa hanggang ngayon. Ang buhay mo ay may layunin. Ang buhay mo ay may halaga. Kung naramdaman mo na rin na wala kang silbi, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa. At kung may natutunan ka sa kwentong ito, i-comment mo ang salitang, "May halaga ako." At huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa Positive Pulse PH para sa mas marami pang kwento, aral sa buhay, at mga mensaheng magpapaalala sa iyo na kahit gaano kahirap ang laban, may pag-asa pa rin. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, at tandaan, hindi ka aksidente, hindi ka pagkakamali, at hindi ka kailanman walang silbi.